Alamin natin ang ilang paraan kung paano makatipid at kung paano ang tamang diskarte sa pagnenegosyo. Kasama muli natin ngayon ang ating resident financial advisor na si Ninang Riza. Good morning, Ninang. Good morning, Ninang. Pengi, pera. Puro advice na lang si Ninang, walang dalang pera. Yun lang ang libre, yung advice, hindi na yung pera. Ma'am Ninang Ninang, ano ba ang dapat tandaan kapag kapag nagsisave up during times of yung rainy season, ganyan? Tsaka bakit kailangan special ba ang rainy season sa pagsisave? Kasi ang rainy season kasi maraming mga dalang problema. For example, bumabaha. Umuulan ng malakas, so nasisira yung mga bubong natin, di ba? So, alamin natin ano yung mga problema, ano yung mga basic necessities na tatamaan nito para alam natin kung ano yung pagkakagastosan natin. For example, yung pagkain, di ba mumamahal? Kasi yung mga gulay from Baguio, di ba, nasisira. So, hindi naman natin mai-imbak yung mga gulay. Tapos, minsan, wala tayong mga mabiling isda dahil hindi makapalaot yung mga isda. So, kailangan meron tayong mga handang mga canned goods at mga ibang pagkain like mga dried fish para yung mga basic necessities ay matutugan na natin sa panahon ng tag-ulan. So in other words, ang pwede po, when you mean saving for a rainy season, it doesn't really mean in cash, no? It means, number one, kung may insurance ka sa house, that's counted na ba? Yes, that's Number one. two, canned goods or Yes, and then dried food. Anything that can be eaten na hindi naman kailangan ng refrigeration, ganun po yan, di ba? Tapos kailangan din, kunyari yung sasakyan natin, basic na transportation natin, kailangan yun nasa kondisyon. Kasi paano kung may emergency, hindi natin magagamit yung sasakyan natin. So, yun talaga ang mga titingnan natin, yung mga problemang ganon. Sa mga may negosyo, nawawala ng kuryente, paano ka kukuha ng pera sa bangko kung nag-offline? So, kailangan yung mga ATM card natin, kaya meron tayong handang konting cash na dala-dala natin para sa ganitong mga emergency. Saan mo naman ilalagak yung pera for the meantime? Kunwari, ngayon, summer, or kunwari ngayon, sagana yung aking kita sa negosyo, saan ko muna pwedeng ilagay itong pera ko para pa-save for rainy season? Kailangan ba sa isang vault? Kailangan ba sa, ano tawag doon? Yung piggy bank? O kailangan ba i-invest ko muna for the meantime sa bangko o sa stocks or whatever? Yung mga pag-i-invest at saka yung stocks, regular na ginagawa natin yun kahit hindi rainy season. So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pera na kakailanganan natin na mabubunot natin Ready kaagad. cash. Oo, ready cash. So, ang pinakamaganda kung meron tayong vault. Pero kung ang gagamitin lamang naman natin sa pangangailangan pangbahay, di ba? Siguro, titingnan natin kung siguro mga 10,000, meron tayo to 20,000, pwede na nating itago sa bahay natin. Tama po ba yung mga, kasi may mga stockbroker po ako na friends na sinasabi being liquid is the most important thing and cash is king more than cash any is other king pa rin. investment. Totoo po ba yun? That is very, very true. And that should be a Bible truth for everyone, not only businessman. Kasi kailangan talaga liquid tayo. Ang ibig sabihin naman ng liquid, hindi lang yung hawak mo yung pera na physically. Siyempre, ang pinaka-safe talagang lagyan natin yung bangko. Kasi hindi tayo mananakawan, hindi tayo maho-hold up. Diba? Yung pinag-usapan naman natin ngayon, na dala-dala natin yung konting amount lamang na gagamitin natin for emergency. Ayan. Ninang, meron po tayong katanungan mula kay Jonia Del Mundo. Dito po sa lugar namin, maraming convenience store. Medyo malaki kasi ang patong sa mga delata. Paano kaya ako makakatipid sa panahon ng tag-ulan? Malayo na kasi yung susunod na bilihan sa amin. Jonia, ang kailangan nating gawin ay bumili muna tayo ng medyo mag-imbak ng kakailanganin natin. Ang mura ang mga delata talaga sa mga warehouse or sa mga supermarket. So, kung medyo malayo, mga Rustans, mahal Depende sa supermarket. Siyempre, mas murang high top sa Rustans. Yun ang concept. Pero mas murang Rustans sa mga SNR. Hypermart. Ang maganda naman kasi sa Rustans, yung quality ng kanilang mga fresh produce at saka yung kanilang, meron din siyang mga sale. Okay. So every Friday, meron siyang buy one, take one. Oo nga naman pala. So yun, so kailangan nating mag-imbak ng mga kakailanganin natin na delata or bumili tayo dun sa mga habang
hindi pa umuulan. Para hindi tayo, at saka hindi lang sa tag-ulan yan. Kasi marami sa ating mga Pilipino, hindi talaga nag-grocery sa mga supermarket. Bibili sila pang araw-araw ng paisa-isa. Utik-utik. Tapos, sa mga sari-sari store talaga sila bumibili, mas mahal ng konti yon. Anong masasabi mo, Ninang, kung ilang araw ang kailangan paghandaan bago sabihin natin okay na? Sa 1 week? Pwede na yung 1 week. 1 week or 3 days. Depende naman sa pera yan, di ba? Depende sa pera. Pero yung pera kasi, pwede naman talaga nating pag-ipunan, paghandaan. Sa Pilipinas kasi, ang titingnan natin yung tagal ng bagyo, ng rainy season. Normally, mga 3 to 5 days. So, yung paghahanda, yung gagamitin natin sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kung malaki ang pamilya mo, di bayong-bayong yung ihahanda mo, di ba? Ninang, maganda po bang gawain yung halimbawa, kung every 2 weeks nag-grocery, yung sa 2 weeks na yun, nagtatabi ka ng 1, 2, Extra, 3 delata para sa Yun, rainy season. napakaganda nung nung payo mo na yon na magtatabi tayo. Pero ang kailangan nating tandaan ay may expiration yan. So, ang gagawin natin, yung first in, first out na tinatawag. FIFO. Oo, FIFO, meaning, yung na-imbak mo ngayon, yun naman ang kakainin mo, yung bibilhin mo, yun naman ang itatago mo para hindi tayo mapapanis or mag-expire yung mga dilata natin or yung mga iba pang goods natin sa bahay. Dr. Joseph. Ninang, may tanong tayo kay Rylene Castor. Ako ay 31 taong gulang. Nagtitinda ng halo-halo tuwing tag-ulan po. Halos wala akong benta. Wala naman po akong maisip na ibang business bukod sa halo-halo. Ano pong mapapayo ninyo sa akin? May payo si Diego kung ano. Hot chocolate, Yun. coffee. Pwede mo mag-adjust Iced coffee. Tama yan. Kasi pag tag-ulan, ano ba yung dapat nating kainin or inumin? Something hot. Di ba? So, mga arroz caldo, champurrado, at iba pang kakanin. Pwede naman yung mapag-aralan. May ganun din halos ang puhunan, di ba? Yes, very true. So, Magandang pang negosyo. oo, lagi natin kasing titingnan ano yung kailangan sa panahong yon. Yeah. At based on sa pangangailangan, doon tayo iisip ng negosyo. Yun naman magiging problema, iisipin naman natin, ano yung mga magiging problema na pwede nating solusyonan na dala nung tag-ulan. So, yun ang ating mga tatandaan. Ito naman, Ninang, mula kay Mar Ondevilla, nakikitira po ako sa tita ko dito sa may EDSA Cubao. Nagtatrabaho po ako sa Ortigas at kapag umuulan po, napapadalas ang paggamit ko ng taxi. Malaki po yung nagagastos ko dahil dito, ano pong masasuggest nyo para makatipid ako? Maglakad? Si Raylin to, no? Ang unang kailangan niyang gawin, gumising siya ng maaga. Yes. Kasi pag gumising ka ng mas maaga, di ba, pwede kang mag-bus. Yes. So, mas mura ang mag-bus kaysa may mag-taxi. Mag-taxi. Kasi I'm sure kaya siya nagta-taxi kasi late na Late siya. na siya. Oo. At saka hindi pa masyadong matraffic, di ba? Tsaka wag masyado magarbo ang suot kasi pag magarbo suot mo, talagang wala kang choice, magta-taxi ka, di ba? Tama yun. Pero ang isa pang kailangan nating tandaan kapag tag-ulan, kailangan handa tayo sa mapamproteksyon. Kung nag-uopisina ka, magdala ka ng bota. Yung sapatos mo, itago mo na lang. Magdala ka ng raincoat, payong, para hindi ka rin magkasakit. At saka para pagdating mo sa opisina, fresh na fresh ka ulit, di ba? Ito, Ninang, may isa pang katanungan. No? Kumikita po ako ng 12,000 pesos kada buwan. Pero ang renta ko po ay around 5,000 pesos. Plus, meron pa po akong mga ibinibigay sa aking pamilya sa probinsya na 2,000 to 3,000 pesos at halos wala na pong natitira sa aking kinikita. Ano po daw gagawin niya para makapag-save siya for rainy season? Mabigat na problema to. Kasi ang natitira na lang sa kanya, sa computation ko, nasa mga 3,000 pesos na lang to 4,000. Paano pa yung pamasahe niya? Paano pa yung pagkain niya? Paano pa yung mga iba pa niyang gastusin? Kunyari, nagkasakit siya, hindi ba? Ang isang magandang gawin niya ay mag-isip siya ng dagdag na pagkakakitaan. Dahil talagang obviously kulang yung kinikita niya. Number 2, tingnan niya yung 5,000, bakit 5,000 yung renta niya? Baka pwedeng makahanap siya ng isang tirahan na mas malapit na boarding lang. Yung bed space Bed lang, spacer, mga 1,000 to 1,500 lang. Kasi doon pa lang, malaki na yung matitipid niya. Oo nga, tama yun. Pero ang hirap kasi minsan ngayon no? Parang
mahal na rin yung mga bed spacer dito sa 3,000, 3,500. Metro Manila eh. Tapos tama po ba kasi may mga nagtatanong din, no? Yung especially mga head of the family tulad ng mga tayo, mga daddy. Let's say gipit na ang budget mo eh. Saktong-sakto lang. Pero kailangan may tatapyasan ka sa mga Expenses. mo. Ang sabi daw nila, wag nyo daw gagalawin ang expenses ng taong kumikita ng money. Kunyari, ang transportation niya, kailangan sa trabaho niya, yung communication niya. Tama yun. Kunyari, yung lines, yun daw, kailangan intact daw lagi yun. Kasi once yung person kumikita na tapyasan ng budget, may inability na daw siyang kumita. Totoo po ba yun? Totoo yun. Kasi syempre, kailangan talaga, ang uunahin natin, ipaprioritize natin yung mga kailangan natin na basic. Sa katawan na lang natin, syempre, kailangan kakain tayo ng tama. Kung hindi, magkakasakit tayo. Mas mahal malaking magkasakit. gastos. Tama ka, Diego. Kung kailangan mong mag-commute, alangan namang maglakad ka, malilate ka. Talagang mahihirapan ka na, maapektuhan din yung trabaho mo. Kung pagdating mo sa opisina, pagod ka na, tapos medyo pawis-pawis ka na, madumi na yung damit mo, yung sapatos mo, so kailangan din you look good. So, uunahin natin, sa unang-una talaga, yung mga basic needs natin, una sa pangangatawan, pangalawa kung nagtatrabaho tayo, yung para makapagtrabaho tayo ng maayos. So, basic needs muna ang priorities natin. Isipin mo na lang siguro na parang puhunan mo yun. No? Kasi kung ang industry mo yung sarili mo, puhunan mo yun doon sa industry mo. Oo, tama yun, Attorney Reg. Yeah, marami tayong nalaman na naman mula kay Ninang Riza Matibag Muyot, ang ating resident financial advisor na Yellow Today. Maraming salamat, Ma'am Riza. Thank you.